muli sa pribilehiyo. Muli sa pagbagi ng salita ng Diyos. Ulit sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon, mga kapatid. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Book of Colossians, chapter 3. Sitayo po tayo. Colossians chapter 3. Sahin po natin, verse 2. Verse lang. Colossians chapter 3, verse 2. Nandito na po ba? Amen. Colossians 3 to, nandiyan na ba? Amen. Ready tayo, ready? Basa. Seek your affection on things above, not on things on earth. Purihin ng Panginoon. Kaya mapapalang Diyos na muli, salamat po sa oras na ito, Lord God. Salamat sa una po sa buhay at kalakasan. Patuloy niyo itong ipinapamahala sa amin, Lord. Sa isang linggong nagdaan, Lord. Muli, pinaipon niyo po kami sa lugar na ito, Lord God. Sa po kami, wala kung anong makabirya, wala kung anong mga karamdaman, Lord God. Ito po yung lahat sa inyong kapurihan, Lord. And then, Lord, batid po namin ang mga pangitahing ganito, Lord. Kami po yung katipon para po magpuri sa inyong pangalan. Siyang hinahanap niyo po, Lord God, sa inyong mga anak. Kaya, Lord, sana po aming pagtitipon, pagpapala po, wala po sa amin, pati sa mga kapatiran, Lord. Maaari, mag-iba ngayon, pagamat wala rito, still, Lord God, marbuting ay sila po. Nakaparito po, Lord, pang sama-sama po kami. Magpuri po sa inyong pangalan. Kaya, Lord, sa aming pag-aaral ng inyong salita, please niyo po ang bawat isa. Please mo rin po ako, maging ang mensahe, Lord. Pag-aralan po namin, Lord God, nawa ito ay maging pagpapala sa amin. Isang tinawang pundasyon. Iba yung paglawak po ng aming karunungan, Lord God. Kami po ay lumalim sa aming buhay bilang mananampalataya, Lord. Kaya, Lord, please empower us. Then, gamitin niyo po ako, Lord, greatly possible. Pati po, Lord, hindi po madali ang magbahagi niyong salita. Ngunit, sa pamagitan niyang banal na Espiritu, ako po'y lubos na umasa, Lord. Sana ikaw po na magsalita. Kaya, Lord, speak to us pagkat kami po ay magikinig. Nawa, Lord God, dahil ito ay magdadala ng pagpapala sa lahat ng makapakinig, Lord God. Maraming salamat po, Lord. Dalangin din po namin kapatiran na wala pa makarating sila sa tamang oras. Nawa, Lord, kung ano may taas, at kami po ay baba, Lord God. Ikaw po, nabigyan namin ng bayong kalwalhatian. Salamat po. Yan po po rin ang lahat ng ito. Ito po ang mga samot dalangin na hiningi sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, aming tagapagligtas. Amen and amen. Okay. Ito po sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Binasa natin kanina. Tinabagalan ko po siyang the call to live a life of Christ likeness. Yung panawagan na mamuhay sa buhay na katulad po ng buhay ni Kristo. Yan po yung mensahe natin ngayon. Sa panahon po natin ngayon, mga kapatid, batid po natin na pagka isang tao, tinanong natin kung alin po ang mas mahalaga sa inyo. Marahil, ang kaniyang sagot, madalas sabihin natin, siyempre, negosyo, diba? Trabaho, paano mamuhay. Ganoon po ang kadalasang sagot diba? Kalusugan, kayamanan, pamilya. Maging sa mga personal na pangarap. Marahil ganyan ang kadalasang sagot nila. But we all know na lahat ng mga ito ay pansamantala lang. Mga kapatid, marahil ganito rin mismo ang naging pananaw ni Apostol Paul nung isulat niya ang liham na ito para po sa simbahan ng Colossians. Habang siya ay nakakulong, marahil ramdam niya
yung pag-aalala sa kanyang kalalagayan. Di ba? Ramdam niya yung kawalan ng pag-asa, walang kalayaan, malayo sa pamilya. Marahil ganyan. Pero, ano po ba ang nangyari? Kasi bukod pa doon, may posibilidad na maaaring patayin siya dahil nga sa pananampalataya. Pero sa halip na tingnan niya yung kanyang kaawang kalalagayan niya, itinuon niya kanyang pag-isip, baging ang kanyang puso sa itaas. Kaya sinabi niya ang talatang ito, set your affection on things above, not on things on the earth. Naway maging ganan din tayo, katulad ni Apostol Paul. Sa panahon tayo ay makaramdam ng kawalang pag-asa, dapat makikita natin yung katangiang ito. Mga kapatid, ang Colossians po ay isang maliit na lungsod sa Asia Minor na ngayon po tinatawag siyang Turkey ayon sa research. Hindi ito kasing tanyag ng Efeso, maging sa Philippian Church. Ngunit may isang iglesia dito na itinanim ni Epapras. Isang matapat na lingkod ng Diyos na naging katuwang din naman ni Apostol Paul. Makita po natin yan sa Colossians chapter 1 verse 7. Nung hindi pa nakakulong si Apostol Paul, naging katuwang niya ito. Mga kapatid, ang context po kasi nitong kapatid, ng ating pag-aaralan na ito, ang aklat na ito ng Colossians ay may kaugnayan po kasi ito sa kinakaharap nilang hamon. Ano po yung hamon dito? Ang iglesia po kasi na ito ay hinahamon ng maling katuruan. Katulad na lang mga Jewish legalism. Ganyan sa panahon natin ngayon. Mamayagpag din ito ngayon na kailangan pa daw sundin yung tradisyon, batas. Di ba? Ano pa? Pagan philosophy. Mga Diyos-Diyosan. Di ba? Yan yung nakapanghihina sa ating pananampalataya Mga mystical tradition na tumutukoy sa yung mga paglapit sa Diyos, mga spirit of the glass. Yan. Maraming mga ganyan na mga paniniwala. Na instead, God's Spirit, Spirit of the living God dapat ang sasambahin, pero iba ang sinasamba. At may nagsabi pa na ito po yung yung the worst Nasabi na ang ginawa daw ng ating Panginoong Jesucristo ay hindi sapat. Amen? Ito yung talagang tinututulan ni Apostol Paul. Kaya niya isinulat yung liham na ito sa church ng Colossian. Dito mga kapatid, dito sa chapter 3, kaya makita natin dito na inilahad ni Apostol Paul ang praktikal, di ba? Na aspeto ng bagong buhay kay Kristo. Kaya nga pinamagatan ko siyang the call to live a life of Christ-likeness. Dahil nga, dapat ito ang magiging batayan natin. Kay Kristo, ang lahat ay sapat na. Yan dapat yung pangahawakan natin. At yan po yung dahilan kung bakit isinulat ni Apostol Paul ang mga liham na ito sa Colossians. Kasi nga, maraming hamon ang kinakaharap po ng church na ito ng Colossians. Maraming aral na pumasok sa church nila na ganito, ganyan. Kulang pa ang ginawa ng Panginoong Jesucristo. Kailangan pa daw, mayroon pang gumawa, kailangan pang gawa. Hindi lang pananampalataya. Kaya ngayon mga kapatid, iyan po yung layunin ni Apostol Paul na ituwid yung maling katuruan. Di ba? At palakasin ang kanilang mga pananampalataya. Yan yung layunin ng sulat ni Apostol Paul. At ipabatid sa kanila na kay Kristo nga ang lahat ay sapat na. Amen? Yes. At pinapaalala rin nila ni Apostol Paul sa kanila na ang tunay na pananampalataya ay dapat mamumuhay na sa panibagong buhay kay Kristo. Yan yung tunay na
mananampalataya. Ngayon, ang tanong dito mga kapatid, if we truly live in Christ Jesus, sabi dito, how do we live in a new life? Like the life of Christ. Paano po ba tayo namumuhay? Sa buhay na katulad ng buhay ni Kristo. Amen? Ito po yung ating pag-aaralan ngayon. Kaya unang punto mga kapatid, redirected focus. Amen? Makita po natin sa verse 2a, malinaw sabi niya, set your affection. Isit natin yung ating damdamin, ating puso. Bakit po? Set your affection on things above. Kasi pag sinabi natin, set your affection, mga kapatid, ito po yung, minsan kasi, ang ating affection ay minsan nakatuon sa mga bagay sa ibabaw ng lupa. Kaya gustong ipabati ni Apostol Paul na dapat yung ating damdamin, ang ating puso, dapat ituon natin sa itaas. Sa panahon na may mga paghamon, katulad ng church ng Colossians na kanilang naranasan. Diba? Sa panahon din natin ngayon, marami tayong nararanasan. Dapat wala tayong ibang gawin. Kung hindi, ituon natin yung ating puso, yung ating damdamin sa itaas. Amen? Yeah. Amen. Kasi nga, noong wala tayo sa Diyos, yung sabi dito walang mahalaga sa atin. Kung hindi, yung mga bagay ito sa ibabaw ng lupa, wala tayong pagpapahalaga sa kabanalan. Tama? We have our own affection, we have our own world, di ba? We have our own directed desire. Ganyan tayo We have our own directed desire na nakatuon sa sanlibutan ito. Kaya, tandaan natin mga kapatid, after sa ginawa ni Lord, di ba? Sa cross ng Kalbaryo, ang sabi dito, our citizenship is in heaven. Yan po yung tandaan natin. We are given a new perspective. Amen? Binigyan na tayo ng panibagong pananaw. Kaya sabi dito, sa verse 1, seek the things above. Ang sabi, verse 3, sabi dito sa verse 1, if ye then be risen with Christ, seek those things which are above, when Christ sitteth on the right hand of God. Maliwanag po dyan mga kapatid. It is a shifting or transition. Yung paglipat sa ating mga, yung pinapahalagahan, di ba? From earthly things toward heavenly things. From material to spiritual. Amen? Bakit po? Kapag sabi sa atin sa verse 3, sapagkat kayo'y nangamatay na. Ang sabi dito. Di ba? Sa verse 3, basahin niyo. For ye are dead, and your life is hid with Christ in God. Tinutukoy po nito mga kapatid, yung ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Na noong siya namatay, tayo din naman, yung lumang pagkataon natin, yung lumang buhay natin ay kalakip na niyang namatay. At nung nabuhay naman siya muli naman tayong binuhay na kasama niya. Amen? Yan po yun. After sa ginawa ni Lord sa cross, yan yung tinutukoy dyan. Seek the things above. Maliwanag po yan. Ang ibig sabihin dyan mga kapatid, yung seek dyan ay active pursuing. At hindi po yan passive thinking lang na minsan, kapag gusto mo lang, di ba? Dapat i-maintain natin. Bakit po? Hindi po basta-basta yung ginawa ng Panginoong Jesucristo. Napakalaking sakripisyo po ang ginawa niya. Dapat magsakripisyo din dapat tayo. Amen? Dapat makikita natin kung gaano kahalaga yung ginawa niya sa atin. Kung ano yung benepisyong hatid sa ginawa niya.
pinapalala sa atin dito mga kapatid, na tayo po, hindi na po dito, hindi na po tayo taga rito. We are just foreigners and travelers. Yan po yung tandaan natin mga kapatid. Kaya nga, seek the things above. Maraming mga Kristiyano ngayon, di ba? Ang kanilang panahon, ang kanilang buhay, ginugugol na lang nila sa mga walang kinalaman po patungkol sa gawain ng Panginoon. Yan po yung nakakalungkot. Het linggo, nag-overtime pa. Amen? Tapos, kapag sabihin, ba't wala ka sa church? Gawin pang katuwiran ang salita ng Diyos. Diba? Diba sabi pastor ng Biblia, whatever you do it for the glory of God. Yung paglalabang ko pa, pastor, yan po yung ginawa ko naman para sa kaluwalhatian ng Diyos. Mga kapatid, yung word of God, hindi po natin gamitin para idepinsa po yung pangsarili nating kagustuhan. Amen? That's why hindi tayo dapat nagkakapit ng mahigpit sa material na bagay. Bakit po? Whether we like it or not, iiwanan din natin yan. Amen? Yes. As a travelers, dapat malinaw sa atin mga kapatid that our life should be lined up with God's purpose as our destination. Amen? Tayo po, may pananagutan po tayo. Tandaan po natin yan. Hindi po tayo katulad ng mga ibang nilikha. Diba? Ang mga hayop, wala silang pananagutan. Amen? Tayong tao, may naglikha, may pinanggalingan. Higit sa lahat, may pananagutan. Kaya tandaan po natin yan. Dapat isabuhay natin ang Christ-centered living na siyang nakaupo sa kanan ng Diyos bilang ating tunay na kayamanan. Malinaw po dyan sa verse 1, di ba? Binanggit natin kanina. Kung kayo ngay muling binuhay, kalakip ni Kristo, hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas, na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Malinaw po ang pagkasabi rito. Amen? Amen. Yan dapat yung ating nakikita. Isipin natin mga kapatid, ang isang taong naglalakbay, diba, papuntang ibang bansa, sabihin na lang natin ganun, hindi siya makapokus sa mga bagay sa lansangan. Amen? Bakit po? Ang layunin niya ay makarating kaagad sa airport para lumipad. Ano po ang pinapagita dito? Ganon din dapat ang buhay natin mga Kristiyano. Dapat nakatutok kayo sa ating tunay na tahanan sa langit. Amen? Hanapin dapat natin yung mga bagay na nasa itaas sa pamamagitan ng daily devotion natin, di ba? Maging aktibo tayo sa gawain ng Panginoon. Dapat ganyan tayo. Yung nakakalungkot. Kristiyano na tayo, pero anong nangyayari? Minsan, hindi tayo tinatablan ng Word of God Kahit anong pangangaral ng mga pastor. Amen? Ganun pa rin. Wala pa rin tayong pagbabago. Kaya, redirected focus. Mahalaga po yan. Seek the things above. Then, letter B, set your mind on eternity. Mga kapatid, ipinapakita nito mga kapatid, na kapag tayo ay nakatuon kay Kristo na nakaupo sa kanan ng Ama, ang lahat ng bagay ay sapat na. Amen? Huwag na po tayo maghahabol pa ng maraming bagay. Ano ba ang hinahanap natin sa sanlibutan ito? Tandaan natin kung ano tayo dito. We are all travelers. Yung sinasabi dyan mga kapatid, na sapagkat kayo'y nangamatay na. Yung sa verse 3, diba? Pansin natin yan. Verse 3a. Diba? Nangamatay na tayo
Ito ay tumutukoy sa ginawa nga ni Kristo sa krus. Yan po yung tandaan talaga natin. Na sinabi diyan, ang buhay ay natatagong kasama na ni Kristo sa Diyos. Hindi na dapat makikita sa atin yung pagiging karnal ang dinutukoy. Yung buhay natin na kay Kristo na natatago na sa Diyos yan kasama ni Kristo. Kaya sa pamagitan ng ating pananampalataya, tayo dapat ay ituturing na namatay na sa lumang buhay. Amen? Amen. Yung buhay na makasalanan kasama ni Kristo and resurrected with Him in a new life, mga kapatid. May bagong buhay na tayo. Hinimok tayo dito, mga kapatid, na mamuhay sa buhay na sabi natin, katulad sa buhay ni Kristo. Di ba? Sa verse 4, pagka si Kristo na ang buhay, sabi diyan, ay mahayag. Kapag si Kristo ang buhay ay mahayag nga rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian. Malinaw po sa verse 4. Sinabi po yan. Kaya set your mind on eternity. Amen? Amen. Yes. Isipin natin, yung isang atleta, mga kapatid, nakatuon siya sa finishing line. Tama? Kahit mahirap ang daan, nakatutok pa rin siya sa goal. Sa araw-araw nating desisyon, mga kapatid, diba? Magtanong tayo, ang Diyos ba nabigyan natin ng honor? O ang sanglibutang ito ang ino-honor natin? Ipinapita dyan, mga kapatid, na dapat kahit mahirap ang buhay dito sa lupa, dapat nakatuon tayo sa Panginoon. Diba? Katulad ng atleta, gaano man kahirap yung pinagdaanan niya, gaano kahirap, tuloy-tuloy pa rin siya. Kasi nakatutok siya sa goal niya, sa finishing line. Batid niya na may finishing line. Dapat makita sa atin yan bilang mga Kristiyano. Dapat makita sa atin yan o maramdaman natin yan na may langit. Amen? May paruroonan tayo. May buhay na walang hanggan. Yan dapat yung isisiksik natin sa ating mga isip. Amen. Huwag natin hayaan, huwag natin sayangin ang buhay natin dito sa mga bagay sa sanlibutan. Kaya dito, mga kapatid, redirected focus. Number 2 points. Renounce flesh. Nasabi dito. Renounce, itakwil. Amen? Yung ating laman. Bakit po? Yung sabi ni, anong tawag ni Apostol Paul dyan sa verse 5? Mortify therefore your members which are upon the earth. Amen? Amen. Hindi kayo ang tinutukoy dyan, ha? Yan po yung mga masasamang gawain natin, mga kapatid. Mortify your members. Patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang na nasa ibabaw ng lupa. Maliwanag po ang sinasabi dyan. Yan po yung mga makasalanang hilig ng ating laman. Tinatawag ito ni Pablo na bagay na, dapat patayin, mortify. Bakit po? Ito po yung madalas na pinanggagalingan po ng ating mga kasalanan. Yung lust of the flesh, di ba? Lahat naman ng kasalanan tatlo po yung paraan ng dyablo para magkasala tayo. Tandaan natin yan. Kung hindi lust of the flesh, lust of the eyes, then the pride of life. Lahat ng pagkakasala, lahat ng ori ng kasalanan, nasa tatlong iyan ang nagiging sanhi. Kaya yung lust of the flesh dito, anong sabi ni Apostol Paul? Mortify, patayin. Ito'y nangahulugan ng paghahanda sa bagong eternidad kay Kristo. Ano po ba ito?
Anong mga bagay na ito? Verse 5b, anong sabi dyan? Verse 5b, pakikiapid. Amen? Karumihan, masamang pita, masasamang nasa, at kasakiman na iyay pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Iyan po yan. Yung gustong immortify. Gustong immortify ni Apostol Paul sa atin. Verse 5b. Ulitin ko mga kapatid. Yan po ay paghanda ng panibagong eternidad kay Kristo. At hindi po natin magagawa yan kung hindi natin immortify yan. Bakit po? Paano inilarawan ng Bible yan? Ano bang sabi ng Bible? Yung sabi sa last phrase dyan, ano sabi dyan? Yan ay idolatry. Maliwanag po dyan. Yung huling parirala dyan. Ito yung mga kasalanan, mga kapatid, na madalas pinag-uugutan. Kumbaga doon nakaugat. Diba? Ang mga maling pagnanasa ng ating puso. Maliwanag po yan. Ganito mga kapatid, kung bakit kailangan talaga nating immortify yan. Kunyari, may isang ahas, di ba? Nakita mo, nasa loob ng tahanan mo. Tapos pabayaan mo lang. Habang buhay mo lang ba siyang iiwasan? Dapat mo talagang patayin yan. Kasi, danger, di ba? Ganon din tayong mga Kristiyano. Dapat para maging ligtas tayo, patayin mo yung laman mo na makasalanan. Amen? Ang kasalanan, kung hindi mo ito papatayin, laging nasa panganib ang buong pamilya natin. Yan. Parang ahas. Alam mo, may ahas sa loob ng tahanan mo eh. Habang buhay mo ba lang pababayaan yan, iiwas-iwasan, patayin mo talaga yan. Ganon din ang ipinapakita rito. Bilang mga Kristiyano, dapat patayin natin yung ating laman na makasalanan. Yung lumang pagkatao natin. Amen? Kaya letter A, put off sinful nature. Hubarin. Sabi sa atin ng verse 9, mga kapatid, sabi sa verse 9, huwag kayong mga bulaan, mga bubulaan sa isa't isa. Malimang sabi dyan, yamang hinubad na ninyo ang datihang pagkatao, pati ng kanyang mga gawa. Amen? Lie not unto another, seeing that ye have put off the old man with his deeds. Maliwanag po dyan mga kapatid. Put off sinful nature. Bakit po? Hindi ba sapat, Brad, na itinakwil na natin yung laman natin? Pinatay na? Mga kapatid, ganito yun. Although, even we are saved and have new life in Christ, mga kapatid, tandaan natin yan. Our old sinner nature still there. Exist pa rin siya. Nag-exist pa rin yung lumang pagkatao natin. Yan yung dahilan na dapat talaga patayin. Amen? Yes. Yan yung dating kinakapitan ng ating laman. Na although ligtas na tayo, di ba? Pero yung lumang pagkatao nandyan pa rin eh. Minsan umiiral yan. Kaya paano talaga dapat natin makukontrol ng lubusan yan? Walang iba. Hindi maging aktibo tayo sa kabanalan. Kaya, kansinin natin mga kapatid, diba, napagkamahalaga yung pagtitipo natin sa gawain ng Panginoon. Pansinin nyo, kapag hindi tayo nakapag-church, diba, isang bis, dalawang beses,
parang ang bigat sa kalooban natin. Yes. Tama? Pero kung hindi mo naramdaman yan, hindi ko maano kung bakit ganyan ka. Pero ako, pag hindi ko nakapag-church, 2, 3 siguro, ang bigat na siguro parang isipin natin na kaya na sa Panginoon. Di ba? Dapat ma-realize natin yan. Ano kaya ang nararamdaman ng Diyos? Sabi ito ng Bible, nung tayo ay namuhay pa sa mga katangiang ito, anong sabi ng Bible? Nung tayo namuhay pa sa katangiang ito, verse 6 and 7, anong sabi nito? Na dahil sa mga bagay na iyan, amen? Ay dumarating ang kagalitan ng Diyos. Kapatid, kung may takot ka sa Diyos, matakot ka sa galit niya. Amen? Baliwalain natin yung gawain ng Panginoon. Mga kapatid, napakabigat para sa Diyos. Malinaw. Sabi ng Bible dahil sa mga bagay na iyan, dumarating ang kagalitan ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. Sabi dyan, verse 7, na inyo ring nilakaran ng una. Diba? Nung una. Yan yung lumang pagkatao natin yung tinutukoy doon. Nang kayo'y nabubuhay pa sa mga bagay na ito. Maliwanag ang sinabi dyan. Kaya put off sinful nature. Matakot po tayo sa Diyos. Siguro, anong klaseng Kristyano tayo kung hindi tayo natatakot sa Diyos? Sa salita ng Diyos. Amen? Amen. Kaya sabi ko sa inyo, hindi ibig sabihin na ligtas na tayo. Tandaan natin, umiiral pa rin sa puso natin yung pagiging makasalanan. Yung lumang laman natin nandiyan pa rin, na minsan, lumalabas pa rin yan. Amen? Kaya bilang mananampalataya, tayo ay patuloy na, patuloy tayong nakikipagpunyagi na layuan ang mga natitirang epekto ng ating lumang kalikasan. Amen? Yun yung lumang kalikasan natin eh. Ganyan ang Kristiyano. Diba? Sabi ng Bible, yung may dalawang pwersa na naglalaban sa loob natin, di ba? Yung kalooban ng Diyos o ang sistema ng sanlibutan, yung humahatak sa atin eh. Ano-ano po ba ang mga bagay na ito, mga kapatid? Anong sabi sa verse 8? Verse 8b. Galit, kapuutan, diba? Paghihinala, panunungayaw, mga salitang kahalay-halay na mula sa inyong bibig. Bakit po nakabukod-bukod yan? Yung kanyang nabanggit kasi, lust of the flesh yun. Yung kasalanan ng ating laman. Ito naman, ito yung kasalanan na bunga ng kasalanan ng ating laman. Kapag masama ang ating puso, mga kapatid, ito ang magiging bunga niya. Galit, kapuutan, panghihinala, diba? Pangnunungayaw, mga salitang kahalay-halay na mula sa inyong bibig. Kung ano kasi ang nilalaman ng ating puso, yun din ang lalabas sa ating bibig. Kaya baka iniisip nyo, bakit nakabukod-bukod? Iyan yung pagkasulat, maliwanag po dyan. Sabi ng Bible. Pero mga kapatid, tandaan po natin, walang dahilan na we cannot overcome this. Bakit? Because Christ is the one who empowers us and He is our overcomer. Hindi natin magagawa yan kung tayo lang. Pero kayang-kaya na natin yan sapagkat si Kristo, siya po yung nagpapalakas sa atin. Tayo ay nananagumpay na kasabay ng tagumpay ng ating Panginoong Kristo.
Di ba sabi niya John 16:33? Anong sabi diyan? Basahin natin, 16:33. Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo upang kayo magkaroon sa akin ng kapayapaan. Diba? Sa sanlibutan ay mayroon kayong kapighatian. Ngunit lakasan ninyo ang loob. Aking dinaig ang sanlibutan. Amen? Be of good cheer. Ang sabi niya, kung basahin natin sa English, be of good cheer. I have overcome the world. Mga kapatid, walang dahilan na hindi tayo magtatagumpay. Nalayuan ang lahat ng iyan. Kasi si Kristo na ang nabubuhay sa atin. Kaya nga, yung buhay natin, yung pamagat nito, yung panawagan sa atin na tayo ay mamuhay sa buhay na katulad sa buhay ni Kristo. Kaya nga, yan yung topic natin eh. Ngayon, dahil tayo ay nabubuhay na kay Kristo, anong sabi dito? Letter B sub point. Anong sabi sa letter A? Put off sinful nature. Letter B, put off the old self. Mga kapatid, it's a transition, mga kapatid. Yung paglipat from old self to new self in Christ. Yung bagong buhay kay Kristo. Yung old self kasi dito mga kapatid, ito yung pamumuhay sa kasalanan. Yung pagkaalipin sa pita ng laman, larawan niya ng ating maruming damit na dapat nating, hubarin. Kaya put off the old self. Hubarin yung lumang pagkatao natin. Ano sabi sa verse 9? Huwag kayong mga bulaan. Balikan natin ang verse 9. Yamang hinubad na ninyo ang datihang pagkatao, pati ng kaniyang mga gawa. Kayo'y mga bihis ng bagong pagkatao na nagbabago sa kaalaman ay sa larawan niya o lumalang sa kanya. Maliwanag po dyan mga kapatid. Hindi maaaring paghaluin ang luma at ang bago. Hindi mo pwedeng pagsabayin ang maruming damit at bagong damit. Amen? Bakit? Isabi sa verse 3, sapagat kayo nangamatay na at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Yan ang dahilan. Ang bagong buhay kay Kristo is filled of Holy Spirit na dapat makita sa ating attitude. Amen? Bagay sa ating mga pananalita at sa ating mga gawa. Sa anong proseso? Unang-una, transparent. Dapat maging transparent tayo. Tapat na pamumuhay sa katotohanan. Walang itinatagong mansa. Di ba? Minsan ang buhay natin eh. Yung mga nakaraan natin, hindi pa rin natin naiiwanan. Iniisip pa rin natin. Ako rin naman, minsan, naalala ko minsan, sino ba ako nung wala pa ako sa Panginoon? Di ba? Pero lahat ng iyon, hiningi ko na ng kapatawaran sa Diyos yan. Yung lumang pagkatao ko, isinuko ko na, isinurinder ko na. Dapat ganyan tayo, mga Kristiyano. Dapat maging tapat tayo, maging transparent tayo. Wala tayong nililihim. Lalo na sa ating mga mahal sa buhay, sa pamilya natin. Amen? Kaya transparent. Yan dapat yung proseso. Ikalawa, transform. Buhay na bago. Transform, mga kapatid. Mula sa luma o dating pagkatao tungo sa bago. Dahil kay Kristo na, siya ang naging kalakasan natin. Hindi natin kayang mag-transform sa sarili lang natin.
Yan po yung tandaan natin. Dahil kay Kristo, mayroon na tayong bagong buhay. Binago na niya tayo. Ikatlo, triumphant. Tagumpay. Amen? Christ is our overcomer. Tandaan po natin yan. Always give glory to Christ. Ito yung sabi ko sa inyo kanina eh. Lagi tayo magbigay ng papuri sa Diyos. Yan dapat ang nakikita sa atin. Walang hindi natin kaya. Iyan ay dahil kay Kristo. Ano sabi ni Apostle Paul sa Philippians chapter 4 verse 13? Sabi niya, I can do, di ba? I can do all things through Christ which strengthen me. Pero mag-ingat po tayo mga kapatid sa interpretation yan. Hindi po yan, hindi po yan achievement. Contentment po yan. Di ba? Kasi minsan ginagamit yan eh. Di ba? I can do all things through Christ which strengthen me. Hindi gawin mong interpretation na kaya kong manalo sa anumang sport, boxing. Hindi ah. Ang pinapakita dyan, yung context dyan, contentment, hindi yan achievement. Masabi ba ni Apostol Paul, si Apostol Paul niya nakakulong? Tapos sabihin niyang kaya niya ang lahat ng bagay? Yan mga kapatid, yan sabi ko sa inyo kanina, may mga tao kasi na ang salita ng Diyos, gawin niyang depensa. Di ba? May mga taong ganyan eh. Tulad lang nabanggit ko sa inyo kanina, hindi nag-church kasi nga naglalaba. O, tinanong siya, ba't ka di ka nag-church nung linggo? Pastor, naglaba ako eh. Pastor, sabi, tapos gawin pang katuwiran yung verse na yan. Di ba? Whatever you do it for the glory of God. Sabi ng Bible, Pastor eh. Hindi pwede yan. Gawin nating katuwiran dahil lang sa sariling laman natin, sariling kagustuhan natin. Mga kapatid, dapat ang salita ng Diyos, titingnan natin na ito'y angkop sa gawain niya. Dapat doon natin ilalapat yan, hindi sa sarili nating kalooban. Amen? Kaya mag-ingat po tayo. Ganito yun mga kapatid. Dapat makita sa atin yung kaibahan kung ano na tayo ngayon. Tayo ay tagalangit na. Tandaan po natin yan. Hindi na po tayo taga rito. Dapat wala na tayong ibang hilig kung hindi ang gawain ng Panginoon. Wala na po tayo sa sistema ng sanlibutan. Ganito mga kapatid, kapag citizen ka na ng ibang bansa, of course, bibigyan ka ng bagong ID, saka passport, di ba? Tama? So, hindi ka na kikilos o mangamba bilang isang dayuhan. Ano yon? Kundi isang lehitimong mamamayan ka na. Ganon din yung pagiging Kristiyano natin. Isuot natin yung new self natin bilang patunay ng ating bagong citizenship sa kaharian ng Diyos. Tama? Kaya dapat makikita natin yan. Kaya letter B, commit to Christ-centered relationship. Commit to Christ-centered relationship. Bakit po? We have already been clothed by Christ with His new nature. Dinamitan na tayo ng panibagong damit sa katangian ni Kristo. Amen? Kaya sabi dito sa verse 10, balikan natin, kayo na nagbihis na ng bagong pagkatao na nababago sa kaalaman ayon sa larawan niya o lumalang sa Kanya. Maliwanag dito mga kapatid. Commit to Christ-centered relationship. Lagi nating isipin mga kapatid na ang bagong buhay natin kay Kristo ay hindi lamang pangloob. Kundi nakikita rin dapat ito sa
ugnayan sa loob ng tahanan at sa lipunan. Amen? Amen. Maliwanag po dyan. Dapat hindi lang nagmumula sa ating puso ang pagbabago sa ating paligid. Diba? Sa relasyon natin sa Panginoon. Dapat mas lalo na sa ating tahanan. Makikita dapat yung pagbabago. Yung danger kasi dito mga kapatid, yung ipagpatuloy natin yung old self natin, sabi dito, if we continue to wear, diba, our old habit, anong sabi dito? Nababaliwala yung ating testimony as believers. Kaya sa loob ng tahanan, di ba? Krisyano ka, tapos sa tahanan mo, ang gulo. Nag-aaway yung mag-asawa. Di ba? Wala dapat ganyan. Yan yung danger doon eh. Commit to Christ. Ikatlong point natin, mga kapatid. Renewed fellowship. Bakit po? Ito ay nangahulugan ng pagsasabuhay ng banal na ugnayan sa pagitan natin at sa Diyos. Diba? Yung relationship natin between God and man, diba nasira ito? Sa Book of Genesis. Diba? Dapat makita sa atin yung panibagong fellowship. At yan, ulitin ko, hindi lang hanggang doon sa ating damdamin, sa ating puso, dapat maging sa loob ng ating tahanan. Kaya renewed fellowship. Nakikita rin dapat ito sa pakikitungo natin sa ating mga kapwa. Kaya put on the new self. Then, panghuli, mga kapatid. Ang sabi dito, ulitin ko, yung relationship natin. Ang sabi dyan sa verse 18 to 22, anong nabanggit dyan? Wives, submit yourselves unto your own husband as it is fit in the Lord. Husband, love your wives and be not bitter against them. Children, obey your parents in all things, for this is well pleasing unto the Lord. Father, provoke not your children to anger, lest they be discouraged. Servant, obey in all things your master according to the flesh, not with eye service as men pleasers, but in singleness of heart, hearing God. Yan po yung malinaw dyan mga kapatid. Commit to Christ-centered relationship. Kapag tayo ay may mabuting relasyon sa Panginoon, dapat makikita rin po sa loob ng ating tahanan. Diba? Wives, malinang sabi doon, submit. Hindi ibig sabihin na dahil mahina ka, but in obedience to Christ. Diba? Nagpasakop ka sa asawa mo dahil takot ka. Diba? Hindi ganun ang ibig sabihin. Nagkaroon ng tamang relasyon dahil kay Kristo. Kaya hindi dapat mawala yan. Husband, ganun din. Mapagmahal siya dapat. Willing to sacrifice. Bilang husband, nagsakripisyo ba tayo para sa pamilya natin? Amen.
O di naman kaya isinasakripisyo natin yung pamilya. Dapat hindi ganyan. Kasi tayo ay may bago ng pagkatao. Dinamitan na tayo ng panibagong buhay sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Nung tinubos tayo ni Lord sa krus ng Kalbaryo, yun po ay napalaking biyaya sa atin. Kaya huwag po natin hayaan na maghari pa rin sa atin yung ating mga lumang pagkatao. Amen? Kaya dito, children, mayroon din siyang bilin, obey your parents as a sign of respect. Dapat ganyan lahat ang mga tao sa loob ng isang sambahayan. Nagrespetuhan, nagmamahalan. Ang isang father, ganun din. Dapat maingat siya. Mapagmahal, hindi palalo. Hindi mapang-api. Hindi nananakit. Minsan sa pagdidisiplina, nasusubraan. Dapat ang mga anak natin, hindi man natin hawak yung kalooban nila, pero dapat iparamdam natin sa kanila na may tamang kung ano yung nararapat bilang isang tunay na Kristiyano. Hindi, ang disiplina, hindi lang sa pamamagitan ng pamamalo, kundi sa salita ng Diyos. Dapat gamitin natin yan. Kaya ang salita ng Diyos, larawan niya ng ilaw eh. Diba? Maraming inilalarawan sa salita ng Diyos. Nilarawan din sa tubig. Kaya kung may problema sa loob ng tahanan, sabi nga ni magbatuhan kayo ng mga verse. Kasi nakakalungkot eh. Hindi verse ang binato, kasi mga kaldero. Hindi dapat ganyan. Higit sa lahat, anong sabi sa atin ng verse 14? At sa ibabaw ng lahat ng mga bagay na ito, magbihis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan. Yan yung pinakadabis, mga kapatid. Pagmamahalan ng isang pamilya sa loob ng tahanan. Tapos na tayo, mga kapatid. All relationship must be within the center of Christ, not self-centered. Kasi sabi sa atin ng verse 23, anumang inyong ginagawa ay inyong gawin ng buong puso na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Maliwanag dyan, mga kapatid. Ginagawa natin, hindi yan dahil sa para mapansin tayo ni pastor. Okay? Unang sino man. Dapat isipin natin na may Panginoon na nakatingin sa iyo palagi. Dapat yung mind natin, yung mind setting natin, nasa itaas. Diba? Kaya, tanungin natin ang mga sarili natin. Tama pa ba itong ginawa ko? Nalulugod pa kaya si Lord sa akin? So, wala sa atin kasi minsan yan eh. Dapat, yan na dapat yung nagiging practice sa buhay natin. Tandaan natin na ang pamumuhay bilang na nagmula sa buhay kay Kristo, mga kapatid, complete transformation na. Mula sa puso, di ba? Hanggang sa ating isipan. Hindi lang dahil sa panglabas na pagbabago. Dapat yung transformation na yan, makita talaga na may resulta dahil nga po, mayroon na tayong union with Christ. Amen? Kaya mga kapatid, kaya nga ang apply natin dito eh. Diba? Redirected focus, then renounced place, then renewed fellowship. Kasi nga, redirected focus sapagkat meron tayong dating focus.
Diba? Yung paging makasalanan natin. Walang ibang hilig yan eh. Kung hindi yung sistema ng sanlibutan. Pero dahil kay Kristo, mayroon na tayong pagbabago sa ating mga pananaw. Then, bukod doon, i-renounce natin yung ating laman. Yung lust of the flesh natin. Na siyang napakalakas para makagagawa ka ng kasalanan. Kaya dapat talaga, sabi nga ni Apostol John, hindi lang itakwil, i-mortify. Diba? Patayin. And then, panghuli, dahil patay na yung ating laman, yung ating lumang pagkatao, makita na dapat sa atin yung renewed fellowship. Mayroon na tayong panibagong pakikisama. Yung fellowship with brethren, di ba, sa church. Di ba? Dapat bago na yan. Amen? Kaya mga kapatid, purihin po ang Panginoon sa gabing ito. Nawa, ang mensaheng iyan ay maging pagpapala po sa ating lahat. Magandang gabi po. Tawagin ko na po si Pastor Willie. Amen po.